Paano ko nga ba nakuha yung title na FMBA na Global Finance Designation next to my name? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. But first, para magkaroon ka ng idea, FMBA stands for Financial Modeling and Valuation Analyst. It is not that popular or known dito sa Pilipinas dahil nga globally designation siya. It is globally recognized. So, wala masyado na may ganyan dito sa Pilipinas. Number two, para magkaroon ka niyan is, first, you have to enroll yourself in the Corporate Finance Institute Canada. So, it is a financial education institution based in Canada na kung saan sila nag-award ng mga titles na yan, such as FMBA, PF, NA, Financial Planning and Analyst, at napakarami pa eh. So then, kailangan mo muna mag-enroll doon. Yun nga, magkano ba yung nagastos natin sa enrollment and exams? Kasama na po lahat yun. That is around 400 to 800 US dollars. So, yung 800 US dollars may kasamang instructor, mga materials and opportunities. Pero kapag ka 400 to 500 US dollars, it is self-study sa pagkakaalam ko. And syempre, pinili ko doon para makamura tayo, maka-discount yung 400 US dollars. That is around 20,000 plus. No? So, that is the first step. Number two, you have to complete the quizzes, modules, examinations na lahat ng kasama doon sa program na yon. Kasi pag nag-enroll ka nga sa Corporate Finance Institute, na kung saan hindi lang yan yung title na available, but also Capital Markets and Securities Analyst, pwede rin mo ring makuha yung title na yon. Pero dito, at around that enrollment, so kasama, walang bayad yung exam. It is included. Kapag ka bumagsak ka sa exam, may retake after 1 month pa. So, kailangan mo i-completuin yung mga modules, yung mga worksheets, yung mga workloads, and also yung mga examinations, each and every module. At merong isang, number 3, you have to pass the final examination na kung saan may 70% passing rate. Ang naalala ko doon, passing score ko, or passing, yung grade ko doon ay 77. Buti na lang, no? So, kaya nakuha natin designation last year. And lastly, you have to sign in the Pledge of Honor sa kanila. So, kaya all in all, mga around 20,000 plus to 35,000, 40,000, depende sa subscription or package na kukunin mo sa kanila is makakapag-aral ka ng global finance. Hindi lang basta banking dito, kundi global talaga yung mga discussions, no? So, napakaraming matututunan. Kaya naman worth it yung binayad ko doon, no? So, it is a 1-year subscription eh. So, kaya naman, kailangan matapos yun within a year, talagang magsasubscribe ka ulit kapag ka hindi mo na kompleto yun within a year, no? Kaya sayang. Kaya ang mas okay is talagang pagpukusan mo, pagseryosohan mo kapag ka naka-enroll ka na dyan sa Corporate Finance Institute Canada. Alright? So, actually, marami ring may communities din kami dyan. Global opportunities, networks, career opportunities, pwede. So, kaya yun lang. Sana nasagot natin yung tanong na to. Hindi naman porket nagbayad, guys, matatanggap mo na agad yung designation na yan, yung title na yan. Parang CPA lang din. Pero actually, medyo mas mahirap sa CPA eh. Okay? Kasi licensure yon. Ang pagkakaiba ng licensure at ng designation, ang licensure, it is legally obligated. No? Ibig sabihin, pagka CPA ka, automatically bound ka ng law. Okay? Pero kapag ka mga CFA, yung mga FMBA and also other titles and designations, yan ay ibig sabihin hindi naman legally obligated yan, right? So, kaya yun lang. Sana nasagot natin yung tanong, and gano'n ko siya nakuha nung nag-aral ako ng around 9 to 10 months, no? Pero hindi pa kasama din yung preparation study and yung pag-aaral natin sa exam, mabot ng more than 1 year. Yung pag-aaral natin at yung pag-take ko na exam bago ko makumpleto lahat yan. So, yun lang. Ang kailangan dito is college, at least college student and or undergrad, no? So, yun lamang. Sana nasagot natin. Follow for more contents like this. Marami pa tayong gagawin na content. Kung gusto nyo, sundan natin to ng mga marami pang contents about titles, designations. Kasi, personally ako, mas marami pa akong kukunin na ganyan sooner or later. Yung mga ibang designations naman about
business, finance, and economics. So yun lamang. Hope it helps, Estudyante Trader here.